na pinamumugadan ng mga makakaliwang grupo. Kaya inaatake nila si FPRRD at si BP Sara. So tara tuloy natin, let's go. Lahat ng eskwelahan sa Kadayunan ay mayroong teacher. At yung teacher ay magagamit natin yan sa pagbumonitor dyan sa recruitment. So sino pa ang ahensya na dapat sumugpo ng recruitment ng mga kabataan para maging parte doon sa pakikibaka doon sa bundok? Kundi yung DepEd mismo. So dapat suportahan natin DepEd. Kaya my position was very consistent since the beginning that sana huwag masiro yung confidential fund ng DepEd para may magamit sila pambili ng impormasyon, pagsuporta sa kanilang monitoring sa mga recruitment ng kabataan na magiging miyembro ng CBP-NPND pataka sa bundok. At sinong nagkukumahog ngayon, tatanggalin yun. Di ba? Yung mga apektado, pag maapektuhan dyan sa airport ng DepEd, sila ngayon ang umaayaw. Dahil sigurado, tatamaan yung CBP-NPND. Okay, Senators there. So let's tackle them one by one. I'll take off from the DepEd. Trabaho ba ito ng DepEd? Ito po ang kauna-unang pagkakataon sa ating kasaysayan na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sa totoo lang, ano naman nagkaroon na ngayon? tayo ng ibang pangulo, ibang DepEd secretaries. Hindi naman po ito nagkaroon ng confidential funds para sa pakay na ito. Ito ba ang mandato ng DepEd? Mandato ng DepEd, yung prinsipyo, yung doktrina natin ng loco parentis na sila ang second parent Tama. ng mga bata habang ito'y nasa eskwelahan. So mandato, klaro, mandato ng parents na yung anak niya ay hindi dapat mapariwara. Being responsible parents, dapat responsible teacher din itong mga teacher na bantayan yung mga anak na hindi mapunta doon sa CPP-NPND at makipagpatayan doon sa gobyerno doon sa Okay, bundok. but are you saying that the confidential funds, are you saying the confidential funds can Pinuputol be kasi used agad. to pay off Makinig ka muna. Patapos. Ito kasi si Karen Davila, lagi ko napapansin to sa interview kapag na ano na siya no, yung nababara na yung nagegets niya na yung puntong sasabihin ng tinatanong niya swak na swak, yung pasok talaga sa banga na magegets ng mga tao, agad niyang nakokontra, iniiba niya na agad yung ano parang okay, next na ganun. Para hindi na magtuloy at kasi pagka nabitawan yung mga statement na yon, i-impact sa mga manonood yun sa mga tao, ma-realize nila na ay oo nga no, tama nga si Senator Bato. Kaya kinakat na niya para maputol yung statement at magkaroon ng konting kalituhan sa mga manonood, lalo sa mga kabataan. Tatandaan nyo lagi, kabataan ang dinadali, mga estudyante ang punterya ng mga yan dahil madaling ma-brainwash. So yun, tuloy pa natin no. Maganda tong pinakita dito ni Senator Bato. Talagang nililinaw niya. Pero si Karen Davila, Sus Mario Joseph, nililinaw na, pinapalabo niya pa. So yan, panoorin natin, let's go. Patapusin mo ako. Ngayon, sinabi mo kanina na walang yung previous mga DepEd na hindi sila humingi ng confidential fund for this purpose. Dahil ngayon lang tayo nagkakaroon ng DepEd na kagaya ni Vice President Sara na gusto talaga tapusin yung insurhensya ng ating bansa. Kahit patapos na, sinimulan nito ng kanyang ama. At ito ngayon, yung efforts ng NTF-ELCAC ay humina na talaga yung CPP-NPND. At gusto natin tapusin yung pagre-recruit nila sa eskwelahan. So sabi mo, hindi sila humingi noon. Kung hindi sila humingi noon, kasi wala silang pakialam sa problema. Ay, ngayon lang tayo nagkakaroon ng whole of government approach na kung saan hindi lang kami, yung kung nasa servisyo pa ko noon, hindi lang kami nasa armed forces, na kami nasa PNP, ang pinabayaan makipaglaban dyan sa CPP-NPND, kundi whole of government approach ito ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno nagtutulungan, kaya humina yung problema sa insurgency ngayon. So ito nga, this is one way of supporting DepEd, may giving din the confidential fund na magamit nila dyan sa pag-monitor sa recruitment ng mga kabataan
dyan sa CPP-NPA. Mismo. Napakaganda nun ng binitawan ni Senator Bato de la Rosa. Sobrang galing nun. Sapul na sapul. So, yan ang nangyayari ngayon. Very agresibo si Vice President na matapos. So, Okay. React muna tayo dito, no. Sobrang galing nun. Sobrang solid ng pinakawalan na impormasyon ni Senator Bato. Talagang kahit basic ka mag-isip o hindi ka ganun ka sa politika, magigets mo. Napakasimple, no. Wala pang Vice President na gumawa ng ganyan. Ibig sabihin, kada kasi may mahahalal o magiging VP o kahit anong posisyon, kanya-kanyang mga teknik yan kung paano nila mapapaunlad, makakatulong sa bayan, makakatulong sa bansa, strategy sa kung paano, basta tungkol doon kung paano nila mapapaunlad yung bansa. Kasama na nga dyan yung pagtugi sa mga ganyan, no? Pagligtas sa mga mamayan, yung basta lahat na makakatulong. Itong si BP Sara ay kaisa-isa nating BP na naglakas loob sa panahon natin ngayon na gumawa ng ganitong pagtindig para ma-save yung mga kabataan na sa posibleng ma-recruit pa. Kasi alam naman natin madami nang na-recruit, marami nang na-brainwash. So hindi na natin yan hahayaang dumami. Kaya si BP Sara ay tinayuan itong sa DepEd, at kahit maglaan ito ng malaking budget, okay lang naman. Pansinin nyo, okay, sinabi na sa 11 days or 15 days nagastos yung 125 million o something. Ganito yan. Ikaw ba naman, sa dami mong plano o tao, grupo, sibilyan o kahit sino bang intelligence dyan na kukunin mo para ma-monitor o sabi mo ng mga teacher o kahit sino pa, gagastos ka ng gagastos dyan kasi hindi lang naman isa yung tutugisin dyan o hindi lang naman iisang info yung dapat malaman. Kailangan dyan lahat ng impormasyon makuha, parang sa ganun makapagplano sila kung paano ito mapupuksa o matitigil. Kasi alam naman natin yan ang kaisa-isang sumisira sa bansa, lalo sa mga kabataan. Binubulok na nila yung mga mura pa. So sobrang solid, sarap pakinggan ang sinabi ni Senator Bato. So kailangan talaga ng malaking pera dyan. Hindi lang kasi, ikaw ba naman huhulihin mo yung manghuhuli ka ng mga example, sindikato o mga ganid na politiko, mga buhaya na politiko, mga sindikato, masasamang tao, ipapaalam mo. Siyempre, confidential yan. Papansin nyo, sabihin natin may mga teacher nga na makakaliwa or may contact dito sa mga grupo ng mga makakaliwa. Paano didiskartehan ni BP Sara na makakuha ng impormasyon o mapag-isa yung mga tao para makontra yung o mapasok yung mga lugar, eskwelahan, mabulungan yung mga estudyante ng mga ganong makakaliwa, ng mga ganong mindset para mapasama sa kanila. Kung mismong sa mga paaralan ay merong mga alagad mismo o mga miyembro ng mga makakaliwa. So napakahirap niyan na diskarte yan, pang mga matatalino na yan. Kaya hindi biro yung ginagawa ni